Matapos ang ilang linggong bakbakan kontra US at Israel, pinapakita ng Iran ang tatag ng kanilang liderato at militar. Ngunit ayon sa mga taong nakakaalam sa nangyayari sa loob ng bansa, kabaliktaran ang tunay na sitwasyon dahil ang Iran ngayon ay hindi lang nakakaharap sa panlabas na banta, kundi sa isang mas mapanganib na kalaban, sarili nitong pamahalaan at liderato dahil sa mga lider na nag-aagawan sa kapangyarihan. Sino-sino ang mga lider na ito? Ano ang gusto nilang mangyari at bakit maaaring sumabog ang kanilang pagbabangayan anumang oras na magiging sanhi ng panibagong digmaan. Samantala, ang Israel at US ay hindi pa rin kontento sa mga alok ng Iran kapalit ng tuluyang pagtatapos ng gera. Sa katunayan ay tuloy pa rin ang US blockade at hindi pa rin umaalis sa gitnang silangan ng mga puwersa ng Amerika. Sa halip ay nadagdagan pa. Ang katahimikan bang ito ay paghahanda lamang para sa mas malaking digmaan? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Sa likod ng mga opisyal na pahayag ng katatagan, may isang tahimik ngunit lumalalim na digmaan sa loob ng Iran, isang power struggle sa pagitan ng mga lider na hindi nagkakaisa sa direksyon ng bansa. At dito nagsisimula ang pinakadelikadong yugto. Sa gitna ng krisis na ito ay si Masoud Pezeshkian, ang kasalukuyang presidente ng Iran. Siya ay pumasok sa pwesto na may pangakong reforma, mas bukas na diplomasya at mas maingat na paghawak sa relasyon sa kanluran. Ngunit habang tumitindi ang presyon mula sa loob at labas ng bansa, unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa kanyang liderato. Ayon sa mga ulat, hindi na simpleng policy disagreement ang nangyayari sa loob ng gobyerno, isa itong direktang banggaan ng kapangyarihan. Sa kabilang panig naman ay si Abbas Araghchi, isang veteranong diplomat, kilala sa kanyang matibay na posisyon sa pakikipagnegosasyon sa kanluran lalo na sa usapin ng nuclear deal. Ngunit ngayon, siya mismo ang nasa sentro ng kontrobersya. May mga ulat na ang presidente mismo na si Pezeshkian ay nagbanta na sisibakin si Araghchi. At hindi lamang yun, may mga indikasyon din na maging ang parliament leadership ay nais na siyang alisin, isang malinaw na senyales na ang hidwaan ay hindi na pribado kundi lumalawak na sa buong struktura ng gobyerno. Pero bakit? Ano ang ugat ng banggaan na ito? Ang sagot, dalawang magkaibang direksyon para sa Iran. Sa isang panig, may mga lider kabilang ang ilang nasa civilian government na nais bawasan ng tensyon, makipag-usap muli sa kanluran at iwasan ng isa pang malawakang digmaan. Nakikita nila ang epekto ng sanctions, ng blockade at ng economic isolation at naniniwala silang kailangan ng Iran ng pahinga mula sa lahat ng gulo. Ngunit sa kabilang panig, nariyan ang mas makapangyarihang puwersa, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, isang military force na hindi lang simpleng bahagi ng sandatahang lakas, kundi isa sa pinakamaimpluwensyang institusyon sa Iran. May sarili itong economic network, intelligence apparatus at direktang impluensya sa strategic decisions ng bansa. At sa kasalukuyang sitwasyon, maraming ulat ang nagsasabing ang IRGC ang unti-unting kumukuha ng mas malaking kontrol lalo na matapos ang mga pag-atake na tumama sa kanilang command structure. Para sa kanila, ang sagot sa kahinaan ng Iran ngayon ay hindi diplomasya, kundi pagpapakita ng lakas militar. Dito nagsisimulang mahati ang Iran sa dalawang kampo. Una, ang pro-IRGC faction, mga lider at opisyal na naniniwalang dapat ipakita ng Iran ang lakas nito na hindi dapat umatras at ang anumang kahinaan ay magbubukas ng pinto sa mas malalang pag-atake mula sa US at Israel. Pangalawa, ang mas moderatong grupo, mga lider na naniniwalang ang patuloy na tensyon ay magdadala lamang sa pagkasira ng ekonomiya at sa posibleng pagbagsak ng Estado mismo. At habang ang dalawang panig na ito ay patuloy na nagbabanggaan sa loob ng gobyerno, isa pang mas malaking problema ang tahimik na sumasakal sa buong bansa, ang US blockade. Sa ilalim ng patuloy na presyon mula sa Estados Unidos, lalo na sa Strait of Hormuz, unti-unting pinipiga ang lifeline ng Iran, ang kanilang oil exports. Ang Iran ay lubos na umaasa sa pagbebenta ng langis, ngunit sa bawat araw na ang kanilang mga tanker ay nahaharang, sinusuri o tinatakot ng naval presence ng US, bumabagsak ang kanilang kita. At kasabay nito, lumalala ang galit ng mamamayan. Sa mga lungsod, tumataas ang presyo ng bilihin. Sa mga probinsya, nararamdaman ang kakulangan at sa loob ng gobyerno, mas umiinit ang sisihan. Sino ang may kasalanan? Ang mga diplomat ba na masyadong mahina o ang hardliner na masyadong agresibo? At habang ang Iran ay abala sa sarili nitong krisis,
Isang tanong ang bumabalot sa buong rehiyon. Totoo nga bang tapos na ang digmaan? Dahil kahit na sinabi ni Donald Trump na the war is over, hindi umaalis ang mga barko ng US Navy, hindi nawawala ang surveillance at hindi humihina ang presensya ng militar sa rehiyon. Para sa marami, hindi pa ito pagtatapos, isa lamang itong pahinga bago ang susunod na laban. At kung totoo yun, ang kasalukuyang power struggle sa loob ng Iran ay hindi lang simpleng political crisis, isa itong ticking time bomb. Dahil kung magkakamali ng desisyon ng kahit isang panig, kung manaig ang maling kalkulasyon, ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa politika, kundi tungkol sa digmaan. Yan ay dahil sa kabila ng ceasefire, hindi kumbinsido ang Israel na tapos na ang laban. Sa katunayan, ayon sa mga pagsusuri, matapos ang digmaan, nakita ng Israel ang Iran bilang mahina, sugatan at vulnerable, isang pagkakataon na maaaring hindi na muling mangyari. At dito pumapasok ang mas malalim na layunin, hindi lang pagpigil sa nuclear program, kundi ang pagbabago ng rehimen. Isang Iran na walang kasalukuyang sistema ng kapangyarihan, isang Iran na hindi totally kontrolado ng IRGC, at isang Iran na hindi na kayang magbanta sa rehiyon. Para sa Israel, hindi sapat ang pansamantalang tigil putukan, gusto nila ng permanenteng pagbabago. At sa kabilang panig, hindi rin kumbinsido si Donald Trump, bagamat ilang beses niyang sinabing tapos na ang digmaan, ang realidad sa likod ng mga pahayag na yun ay mas komplikado. Ayon sa mga ulat, ang US ay hindi pa rin kontento sa mga alok ng Iran, lalo na sa usapin ng nuclear program at sa kondisyon ng pag-angat ng blockade. Sa katunayan, hindi nagpakita ng kaunting flexibility ang Iran sa negosasyon. Malayo pa rin ang pagitan ng dalawang panig at habang walang kasunduan, nananatili ang pressure sa pamamagitan ng patuloy na military presence sa ilalim ng patuloy na operasyon ng US Navy. Ang blockade laban sa Iran ay hindi lang simboliko. Ito ay direktang sumasakal sa ekonomiya ng bansa. Sa kabuuan ay mahigit 45 barko na ang na-intercept. May mga tanker na sinamsam o pinabalik. At ayon sa estimates, umaabot sa $500 million kada araw ang nawawala sa Iran. Ito ang dahilan kung bakit kahit sa loob ng Iran, may mga leader na desperadong gustong makipag-usap. Pero sa kabilang panig, may mga naniniwalang ang pag-atras ay kahinaan. At habang tumitindi ang tensyon, isang mas tahimik ngunit mas nakakatakot na elemento ang muling lumilitaw. Ang leader na hindi madalas nakikita, ngunit may pinakamalaking impluensya, si Mojtaba Khamenei. Bagamat hindi siya madalas lumalabas sa publiko at kadalasang tahimik sa media, ang mga desisyon sa likod ng gobyerno, ayon sa mga eksperto, ay patuloy na nakaangkla sa kanyang otoridad sa kabila ng usap-usapan na lubos na napinsala ang kanyang katawan sanhin ng airstrikes na pumatay sa kanyang ama. At ayon sa mga ulat, sa kabila nito, may mga babala na inilabas mula sa kanyang kampo na kung magpapatuloy ang pressure, kung hindi ititigil ang blockade, kung lalala pa ang presensya ng US sa rehiyon, handa ang Iran na muling umatake. Hindi ito direktang deklarasyon ng digmaan, pero isa itong malinaw na mensahe. Hindi pa tapos ang laban. At kung pagsasamahin mo ang lahat, makikita ang isang napakadelikadong equation. Una ay ang Israel na hindi kontento at nais ng regime change. Pangalawa ang US na hindi rin kontento sa deal at nagpapatuloy ang blockade. At ang mismong Iran na hati ang liderato ngunit may mga handang lumaban. Ang IRGC na mas agresibo at gusto ng mas malaking kontrol. At higit sa lahat ang ceasefire na umiiral, ngunit marupok. At ang pinakamapanganib sa lahat, ang presensya ng militar dahil kahit may ceasefire, ang US forces ay nananatili sa rehiyon, ang surveillance ay tuloy-tuloy, ang naval assets ay nakaposisyon. At sa ganitong sitwasyon, isang maling galaw lang, isang maling interpretasyon, isang missile na maling tumama, pwede itong mag-trigger ng mas malaking digmaan. Sa katunayan, ayon sa mga analista, ang kasalukuyang sitwasyon ay parang isang Cold War style standoff. Mataas ang tensyon, walang malinaw na solusyon at laging nasa gilid ang pagsabog. At dito nagiging mas malinaw ang katotohanan. Ang sinasabing tapos na ang digmaan, maaaring hindi ito pagtatapos. Maaaring isa lamang itong strategic pause, isang bluff, isang pagkakataon para mag-reposition ang bawat panig. At habang ang Iran ay nagkakagulo sa loob, habang ang Israel ay naghihintay ng pagkakataon, at habang ang US ay patuloy na pumipiga sa ekonomiya ng Iran, ang mundo ngayon ay nakatingin sa isang rehiyon na parang isang ticking time bomb. Dahil sa puntong ito, hindi na tanong kung may digmaan pa bang mangyayari. Ang tanong na lang ay, kailan ito muling sasabog? At kung sa mga naunang bahagi ay nakita natin ang lumalalim na hidwaan at ang presyon mula sa labas, sa puntong ito, mas nagiging malinaw ang isang mas tahimik ngunit mas mapanganib na realidad. Hindi na lang ito simpleng power struggle. Ito ay unti-unting pagbabago kung paano pinapatakbo ang Iran. Sa papel, buo pa rin ang struktura ng gobyerno,
may presidente, may foreign minister, may mga institusyon na dapat gumagana bilang iisang sistema. Pero ayon sa mga ulat, may isang kritikal na detalye na hindi nakikita sa ibabaw. Ang mga desisyon, lalo na sa foreign policy, ay hindi na dumadaan sa iisang sentro ng kapangyarihan. Sa kaso ni Abbas Araghchi, lumilitaw na ang kanyang papel ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Hindi na lamang siya simpleng tagapagpatupad ng policy. Sa ilang pagkakataon ayon sa mga insider report, ang kanyang mga hakbang sa negosasyon ay mas naka-align sa military priorities kaysa sa direksyon ng civilian leadership. Hindi ito direktang pagsuway, pero isa itong indikasyon na ang diplomasya ng Iran ay unti-unting nahuhulma ng security forces. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon para kay President Masoud Pezeshkian dahil habang siya ang mukha ng gobyerno, may mga galaw sa likod na hindi niya ganap na kontrolado. Ito ang dahilan kung bakit ang tensyon sa loob ng liderato ay hindi basta nawawala. Hindi ito isang isyo ng balulutas ng simpleng reshuffle o pagpapalit ng opisyal dahil ang problema ay mas malalim. Magkaiba ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Sa isang banda, may formal government structure na may concern sa hirap ng ekonomiya at sitwasyon ng mamamayan. Sa kabilang banda, may network ng impluensya na nakabase sa militar at security apparatus lalo na ang IRGC. At habang patuloy ang pressure mula sa labas, ang blockade at military presence at ang banta ng panibagong eskalasyon, mas lalong nagiging dominante ang mga desisyong nakatuon sa seguridad. Hindi ito aksidente. Sa panahon ng krisis, natural na lumalakas ang military influence. Pero sa Iran ngayon, parang lumalagpas na ito sa normal na balanse. At dito pumapasok ang isang mahalagang development. Ang mga pahayag mula sa pinakamataas na antas ng liderato ay nananatiling matigas. May malinaw na mensahe, hindi basta papayag ang Iran sa mga kondisyon ng US. Hindi sila papayag na ma-pressure sa pamamagitan ng blockade at kung kinakailangan, handa silang tumugon. Hindi ito direktang deklarasyon digmaan pero hindi rin ito senyales ng pag-atras. At dito nagiging kritikal ang koneksyon ng lahat ng nangyayari. Ang diplomacy ay nahuhulma ng military priorities. Ang political leadership ay nahaharap sa limitadong kontrol at ang strategic stance ng bansa ay nananatiling matigas sa harap ng presyon. Sa ganitong setup, ang bawat desisyon ay may mataas na risk dahil kapag ang isang bansa ay pinapatakbo ng magkakapatong na impluensya, ang mga ito ay hindi ganap na nagkakaintindihan. Mas mataas ang posibilidad ng hindi inaasahang aksyon. At sa labas ng Iran, hindi sinusuri ng Israel o US kung sino ang nagdidesisyon sa loob. Ang mahalaga lang sa kanila ay kung ano ang nangyari. Kaya sa puntong ito, ang Iran ay hindi na lang nahaharap sa external threat. Nahaharap ito sa isang sitwasyon kung saan ang sarili nitong sistema ay maaaring mag-trigger ng mas malaking krisis. At kung mangyari yun, hindi na ito magiging usapin ng politika o negosasyon, kundi ng reaksyon. Isang reaksyon na maaaring magbukas ng susunod na yugto ng labanan na mas malaki at mas mapanganib. Sa puntong ito, wala nang malinaw na linya sa pagitan ng kapayapaan at digmaan. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang tensyon na kayang i-de-escalate sa pamamagitan ng isang kasunduan o lihim na negosasyon. Dahil ngayon, lahat ng panig ay nakaposisyon na. Sa loob ng Iran, nananatili ang hati. May mga leader na nais umiwas sa tuluyang paglala. May iba naman lalo na ang mga malalapit sa Islamic Revolutionary Guard Corps na naniniwalang hindi na maiiwasan ang panibagong sagupaan. At habang hindi nagkakaisa ang direksyon, mas nagiging mahirap kontrolin ang susunod na hakbang. Sa labas naman, hindi rin humuhupa ang tensyon. Ang presensya ng US forces sa rehiyon ay nananatili. Ang mga barko ay nakaabang at ang Israel ay hindi kontento na basta-basta na lang magwawakas ang digmaan na hindi nabubuwag ang rehimeng nagpapatakbo sa Iran. At sa bawat araw na lumilipas na walang konkretong kasunduan, mas lumalaki ang posibilidad ng pagkakamali. Kahit ang mga pahayag ni Donald Trump na nagsasabing tapos na ang digmaan ay hindi sapat upang pababain ang tensyon. Para sa maraming analyst, posible itong isang strategic statement lang, isang paraan upang pakalmahin ang sitwasyon habang ang aktual na paghahanda ay nagpapatuloy sa likod. At sa kabilang panig ay mensahe ay malinaw, hindi uurong ang Iran sa ilalim ng US pressure. At kung pagsasamahin mo ang lahat ng ito, makikita ang isang sitwasyon na halos kumpleto na ang mga elemento ng isang panibagong digmaan. Isang bansang hati, isang military faction na lalong lumalakas, isang ekonomiyang pinipiga, mga kalabang hindi kontento sa kasalukuyang estado, at isang ceasefire na walang malinaw na pangmatagalang kasunduan. Ang kulang na lang ay ang trigger. Maaring ito ay isang maliit na insidente sa dagat, isang maling interpretasyon ng military movement, isang strike na hindi malinaw kung sino ang nag-utos. At sa ganitong sitwasyon, hindi na mahalaga kung sino ang nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano tutugon ang bawat panig.
Dahil sa modernong digmaan, lalo na sa rehiyong tulad ng Middle East, ang eskalasyon ay hindi dahan-dahan. Ito ay mabilis, sunod-sunod at kadalasang hindi na kayang pigilan. Kaya sa huli, ang Iran ngayon ay hindi lang nasa gitna ng isang political crisis. Nasa gilid ito ng isang malaking pangyayari. Isang yugto na maaaring magbago hindi lang sa kanilang bansa, kundi sa buong rehiyon. At habang ang mundo ay nakatingin, habang ang mga leader ay nagdidesisyon sa likod ng saradong pinto, isang bagay lang ang malinaw. Ang kapayapaan ngayon ay hindi katiyakan. Isa lamang itong manipis na pagitan sa pagitan ng katahimikan at ng susunod na pagsabog. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.